Kabanata 5241 Sumulyap si Sevara kay James. Hindi niya inaasahan na aanyayahan siya nito na sumama sa Mount Caden. Ano ang mayroon para sa akin? Tanong niya, pinipigilan ang ngiti. Karaniwan, pinananatili niya ang isang malayong kilos, ngunit ang kanyang ngiti sa sandaling ito ay nakakaakit sa kaluluwa ni Zavas. Ngumiti si James at sumagot, kapag sumali ka sa Mount Caden, I'll personally mentor you in the FimSurge art. Sige, pasok na ako, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Sevara. Pumunta siya sa Jew Academy para saksihan ang FimSurge art. Habang ang panunood ay madali, ang pagmaster ng sining ay hindi kapani-pani walang mahirap. Ang pagkakaroon ng isang talento na nakauunawa na sa FimSurge art upang gabayan siya ay napakagandang pagkakataon upang palampasin. Tiningnan ni James ang nakapalibot na mga buhay na nilalang mula sa mga kilalang sekta at makapangyarihang puwersa. Ang ilan ay naging kaaway niya. Gayunpaman, hindi niya ito pinag-isipan sa sandaling ito. Malakas siyang nagsalita, may gustong sumama sa Mount Caden. Pagkatapos sumali, magkakaroon ka ng pagkakataong makuha ang aking personal na patnubay. Ang pagsali sa ibang mga sekta o paghanap ng mentorship sa ilalim ng ibang mga elder ng sekta ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong masaksihan ng FimSurge art, ngunit ang pag-unawa dito ay ibang bagay. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang sinabi ni James. Ang FimSurge art ay ang nangungunang signature martial arts skill sa Central Plain at sa hindi mabilang na mga eroplano. Ang layunin nila sa pagpunta sa Jew Academy ay upang masaksihan ang sining na ito. Gayunpaman, walang garantiya na magkakaroon sila ng pagkakataong masaksihan ito. Nagawa man nilang masaksihan, walang kasiguraduhan na matututuhan nila ito. Ngayon, ang pagkakataong matutunan ang FimSurge art ay nasa kanila na, at hindi nila ito maaaring pabayaan na mawala. 49 Pasok na ako, si Wob mula sa Elysium Hall ang unang nagsalita. Ako rin. Nang makita si Wob na sumali sa Mount Caden, ang natitirang Petit Celestial rank powerhouses ay walang pag-aalinlangan sa pagpapahayag ng kanilang pagpayag na sumali rin. Sa isang maikling sandali, lahat ng nakatapos ng siyam na pagsusulit sa pagtatasa ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na sumali sa Mount Caden. Nang masaksihan ito, ang dakilang elder, si Jorah, ay bumulong, ang batang ito. Pinagdaanan namin ang lahat ng problema upang magsagawa ng pangangalap ng mga bagong disipulo at nakakita kami ng maraming magagandang talento. Ngayon, lahat sila ay sumali sa Mount Caden. Ang ating mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Sa kabilang banda, walang pakialam na sinabi ni Zimmel, sa huli, lahat sila ay mga disipulo ng Jew Academy. Sumapi man sila sa alinmang sekta o espiritual na bundok, walang pinagkaiba. Ang ibang mga elder ng sekta ay walang salita. Sila ay may mga mata sa ilang mga promising talento, na nagpaplano na dalhin sila sa ilalim ng kanilang mga sekta. Ngunit ngayon ang lahat ng mga talento ay sumali sa Mount Caden, nag-iiwan sa kanila ng wala. Hindi napigilan ni Zavas na mag-thumbs up at sinabing, Mr. Caden, nakakabilib iyon. Sa isang iglap, napalakas mo ng husto ang Mount Caden. Sa napakaraming Petit Celestial rank at Sovereign 6th rank talents, hindi tayo maaaring ituring na mahina sa Jew Academy. Napangiti si James. Dumating siya sa Jew Academy na may layuning maging punong guro. Kapag naabot na ang kanyang layunin at nanembalik ang kanyang lakas, oras na para ayusin ang mga marka mula sa kanyang nakaraan. Gayunpaman, hindi siya masyadong nagmamadali, dahil kakapasok lang niya sa akademya. Tara na, sabi ni James sa malaking grupo ng mga disipulo ng Mount Caden. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng maraming powerhouses ng Jew Academy, umalis sila sa tuktok na pangunahing bulwagan at tumungo sa Mount Caden. Kabanata 5242 Matagumpay na naitatag ang Mount Caden. Sa kamakailang pag-recruit ng mga bagong disipulo sa Jew Academy, ang mga kilalang alagad na inaasahan ng mga matatanda ng sekta ay naging mga disipulo ng Mount Caden. Sa pangunahing bulwagan ng Mount Caden, nakaupo si James sa unahan. Tumingin siya sa Petit Celestial rank at late stage ng Sovereign 6th rank powerhouses sa ibaba,
hinahaplos ang kanyang baba sa pagmumuni-muni. Siya ay naging master ng isang bundok sa loob ng Jew Academy at nakamit ang kanyang ninanais. Gayunpaman, ang pagbuo ng Mount Caden bilang isang haligi ng akademya ay magiging isang mapanghamong gawain. Sa ngayon, ang kanyang pangunahing gawain ay ang linangin at isulong ang kanyang cultivation realm sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kailangan ng Mount Caden ng taong namamahala. Kailangan niyang humanap ng angkop na nilalang sa kanyang mga alagad upang pamahalaan ang bundok. Wala akong panahon para harapin ang mga gawain ng Mount Caden. Kailangan ko ng isang tao upang pamahalaan ito. Sino sa inyo ang interesado? Tinanong ni James ang pagpupulong ng mga powerhouse sa pangunahing bulwagan. Hindi ako interesado, si Wob mula sa Elysium Hall ang unang sumagot. Sumama siya sa Mount Caden para lamang sa FemSurge Art at walang interes sa pamamahala nito. Ibinahagi ng ibang Petit Celestial rank powerhouses ang kanyang damdamin. Lahat sila ay nagmula sa malalaking pamilya, sekta, puwersa, at malalaking eroplano, at ang pag-asam ng pamamahala ay hindi nakaakit sa kanila. Ilang mga powerhouse ang umatras. Dahil walang payag, gagawin ko ito, walang pakialam na sagot ni Aurelius. Good, sabi ni James. Mula ngayon, magiging batas ang iyong salita kapag wala ako. Pagkatapos, nagpatuloy si James sa paghirang ng ilang matatanda sa sekta. Si Gaius, Virgin, Zavas, at Taran ay naging mga elder ng sekta ng Mount Caden. Matapos ayusin ang mga bagay na ito, umalis si James sa pangunahing bulwagan kasama si Gaius at ang iba pa, na ipinaubaya kay Aurelius ang natitirang mga responsibilidad. Sa likod ng bundok ng Mount Caden ay nakatayo ang isang manor. Sa pagdating, itinatag ni James ang isang pormasayon na maaaring labanan ang pagsisiyasat ng mga powerhouse ng Petit Celestial rank. Kahit na ang Great Celestial rank powerhouses ay hindi basta-basta makakapag-imbestiga, dahil nararamdaman niya ang anumang pagpasok ng Zen sa formation. Ano na ang plano ngayon, Mr. Caden? Tanong ni Gaius. Sagot ni James, ngayon, na-establish na namin ang presensya namin sa Jew Academy. Gayunpaman, ang aming mga cultivation realms ay medyo mababa pa rin. Bagamat natamo natin ang Mount Caden sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahanga-hangang potensyal sa panahon ng pagtatasa, ang pagkamit ng isang malakas na foothold sa akademya at ang Central Plain ay mangangailangan ng mas malaking kapangyarihan. Susunod, magsisimula ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng aking mga insight sa FemSurge Art sa inyong lahat. Ang FemSurge Art ay malalim at nagsilbing signature martial arts skill ng Jew Academy. Sa buong kasaysayan, bukod sa tagapagtatag, mayroon lamang isang buhay na nilalang na umabot sa ika-4 na yugto. Gayunpaman, mauunawaan nila ito sa ilalim ng patnubay ni James. Gayun din, patuloy ni James, bibisita ako sa library ng akademya. Pipili ako ng ilang supernatural signature skills para mas maperpekto mo at mapasulong ang martial arts skills na nalinang muna. Nilinang ni Zavas ang martial path, kaya hahanapin ni James ang supernatural signature skills na may kaugnayan sa martial path sa library. Nag-practice si Tara ng curse magic, kaya hahanapin ni James ang supernatural signature skills na may kaugnayan sa curse magic. Nasa tribulation path si Virgin, kaya hahanapin ni James ang supernatural signature skills na nauugnay sa tribulation path. Nakatuon si Gaius sa elemental formation at sa pagtatanggol ng pisikal na katawan, kaya't si James ay naghahanap ng katulad na supernatural signature skills. Ang Jew Academy ay isa sa nangungunang 10 puwersa sa Central Plain at nakagawa ng maraming kapansin-pansin at mahuhusay na powerhouses sa mga nakalipas na panahon. Ang kanilang signature martial arts skills ay itinago sa kanilang library. Ang aklatan ng akademya ay isa sa mga pinakakomprehensibong koleksyon ng sikretong supernatural art. Naiintindihan. Tumanggo silang lahat bilang pagsang-ayon. Kabanata 5243 matapos ibalangkas ang plano sa paglilinang sa hinaharap, umalis si James mula sa Mount Caden at nagtungo sa pangunahing tuktok ng Jew Academy. Nakarating siya sa library. Ang mga dedikadong disipulo ay nagbabantay sa silid-aklatan, at ang pag-access ay limitado sa mga may mga token. Higit pa rito, kahit na may access,
maaari lamang tingnan ng isa ang supernatural signature skills ngunit hindi maalis ang mga ito. Upang magawa ito, kailangan ng isa na magbigay ng kontribusyon, ngunit ang pahintulot na ito ay tatagal lamang sa isang limitadong panahon. Kapag nag-expire na ang oras na iyon, kailangang ibalik ang hiniram na supernatural signature skills. Sect Elder, magalang na bati ng isang alagad na nagbabantay sa library pagdating niya. Ang silid-aklatan ay isang mahalagang lugar sa loob ng Jew Academy, at ang mga alagad na nakatalaga doon ay nagtataglay ng matataas na cultivation. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay nasa Petit Celestial rank. Bukod pa rito, lubos na hinanggad ang tungkulin ng pagbabantay sa aklatan dahil nagbigay ito ng walang limitasyong pag-access upang tingnan ng supernatural signature skills. Isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw. Kasunod noon ay may lumapit na lalaki at sinulyapan si James. Sinabi niya, ang isang sovereign third rank ay maaari ding maging isang sect elder ng akademya. Siguradong bulag ang aming punong guro. Alam ni James na maraming mga disipulo ng Jew Academy ang hindi nasisiyahan sa kanyang pagkakatalaga bilang isang elder ng sekta. Pinili niyang huwag makipag-ugnayan sa disipulong ito at sinabi lang, narito ako upang tingnan kung mayroong anumang angkop na supernatural signature skills. Pagkasabi niya nun, dumiretso siya sa library. Sa kabila ng kanyang mababang cultivation base, ang kanyang katayuan ay hindi kapani-paniwalang mataas. Bilang isang sect elder ng Jew Academy, malaya siyang makapasok sa library at kahit na kumuha ng martial arts skills nang walang restrictions. Gayunpaman, kahit na ang mga matatanda ng sekta na humiram ng mga kasanayan sa martial art ay kinakailangang irehistro ang kanilang impormasyon. Ang mga alagad na nagbabantay sa silid-aklatan ay hindi nang ahas na pigilan siya, at hanggang sa pumasok si James sa silid-aklatan ay nawala ang kanilang magalang na mga ekspresyon. Ano ang ipinagmamalaki niya? Kahit na siya ay naging isang sect elder, walang lugar para sa kanya sa Jew Academy. Nabalitaan ko na marami sa mga makapangyarihang alagad ng ating akademya ang hindi nasisiyahan. Naghahanda silang harapin ang Mount Caden. Sa kabila ng pagiging master niya ng Mount Caden, ang pinakamataas na cultivation base doon ay nasa Petit Celestial rank. Ang Great Celestial rank powerhouses mula sa ibang mga bundok ay nagbabalak na sumakay sa Mount Caden, at ang akademya ay hindi makikialam. May problema ang Mount Caden. Sa katunayan, kahit na ang akademya ay nagbigay ng 49 na karagdagang bundok, ang pagtatatag ng isang foothold sa Jew Academy ay magiging lubhang mahirap para sa Mount Caden. Ang mga alagad na ito ay nagtipon at nag-usap, naghihintay na makita ang pagbagsak ni James. Alam ng mga nakatataas na awtoridad ng Jew Academy ang mga tensyon na ito. Gayunpaman, kung ito ay Zimmel, Jorah, o ang iba pang mga elder ng sekta, pinili nilang pumikit hanggat ang mga bagay ay hindi lumaki ng malaki. Naniniwala sila na ang kompetisyon at tunggalian ng mga alagad ng kani-kanilang kabundukan ay maaaring mag-udyok sa paglago ng Jew Academy. Pumasok na si James sa library. Binubuo ang library ng Jew Academy ng 9 na antas, bawat isa ay naglalaman ng malawak na koleksyon ng mga kasanayan sa martial art na inayos ayon sa kategorya. Ang paghahanap ng angkop na kasanayan sa martial art ay hindi madaling gawain. Naabot niya ang mga kasanayan sa martial art na kailangan niya sa unang antas at nagsimulang tingnan ang mga ito. Hindi na niya kailangang kunin dahil sapat na ang pagsasaulo ng mga ito. Kapag naalala niya ang mga ito, maaari niyang kopyahin ang mga ito pagkatapos umalis sa silid-aklatan. Kabanata 5244 ang library ng Jew Academy ay may 9 na antas, bawat isa ay naglalaman ng iba't ibang supernatural signature skills. Kung mas mataas ang antas, mas advanced ang supernatural signature skills. Nang makahanap si James ng mga angkop, mabilis niyang tiningnan ang mga iyon. Casual na binuklat ang mga pahina bago ibinalik ang mga ito sa bookshelf at kumuha ng isa pang babasahin. Hindi nagtagal, narating niya ang ika-9 na antas ng silid-aklatan. Sa ika-9 na antas, ang supernatural signature skills na kanyang binalikan ay lahat ay napaka-advanced at kilalang-kilala sa labas ng mundo. Sa kabila ng pag-aari niya ng Genesis Path Scripture, ang pagsasaulo ng malalalim na inskripsyong ito ay mahirap, at kailangan niya ng ilang panahon upang suriin ang bawat isa.
Brat, naiintindihan mo ba talaga ang mga ito? Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang tamad na boses. Tumingin si James at nakita ang isang gulanit at gusot na elder na gumagapang palabas mula sa isang tumpok ng mga libro sa isang sulok ng ika-9 na antas. Iniunat ng matanda ang kanyang katawan at nagtanong, kanina pa kita pinagmamasdan. Casual mong kukunin at ihulog ang mga manual na ito. Naghahanap ka ba ng partikular na bagay? Natigilan si James nang makita niya ang matanda, puno ng di paniniwala at pagkamangha ang ekspresyon nito. Ang matanda ay walang iba kundi si Lemuel Geraltos, ang nagtatag ng Jew Academy. Isa siyang buhay na alamat. Si Thaddeus Holiness ay isang alamat din, ngunit walang nakakita sa kanya noon, habang si Lemuel ay nakita ng maraming buhay na nilalang. Sa nakaraang buhay ni James, nagkaroon siya ng pribilehiyo na makilala si Lemuel minsan noong mahina pa siya. Gayunpaman, isang beses lang iyon. Nang sumikat siya at itinatag ang Supremacium, hindi na niya nakilala si Lemuel. Pagkatapos ng kaunting paghinto, pinili ni James na huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng matanda. Lumapit siya, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at bumati ng may paggalang, ako ay 49. Ibinibigay ko ang aking respeto sa iyo. Isang dismissive wave ang ibinigay ni Lemuel at umupo. Tumingin siya kay James na may matanong na ekspresyon at nagtanong, ito ang ika-9 na antas ng silid-aklatan, at tanging ang mga alagad ng sect na antas ng elder ng Jew Academy ang maaaring pumasok. Paano nakarating ang isang sovereign third-rank powerhouse sa ika-9 na antas? Walang itinago si James at tapat na sumagot, namumukod tangi ako sa kamakailang pagtatasa ng mga disipulo, at gumawa ng eksepsyon ng punong guro upang buksan ako ng bagong bundok at itatag ako ng isang elder ng sekta. Oh! Biglang naging interesado si Lemuel at nagtanong, nagbukas ng bagong bundok para sa sovereign third rank. Nagpatuloy ang paliwanag ni James, inilagay ng punong guro ang Filmsurge Art sa pagtatasa ng Arena World. Natuklasan ko ito at nagawa kong maunawaan ito hanggang sa ika-4 na yugto. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Lemuel na tumayo at tinitigan si James. Naabot mo ang ika-4 na yugto. Ang Filmsurge Art ay nilikha niya, at alam niya kung gaano kahirap linangin at unawain. Maging ang punong guro ng akademya, si Zimmel, ay gumugol ng maraming panahon sa pagsisikap na hawakan ang isang piraso nito at halos hindi na umabot sa unang yugto. Ang iba pang mga elder ng sekta na nakakita nito ay hindi naiintindihan ang lahat. Ngayon, isang powerhouse ng sovereign third rank ang nagsasabi sa kanya na nalinang niya ang ika-4 na yugto sa isang napakaikling panahon. Laking gulat niya. Tama, paninindigan ni James. Senyor, pwede ko bang itanong kung sino ka? Kunwaring curious na tanong ni James habang nakatingin kay Lemuel. Matagal na akong nasa ika-9 na antas, ngunit hindi pa kita nakikita. Ipinagpatuloy ni Lemuel ang kanyang walang pakialam na kilos. Matagal ko nang nakalimutan ang pangalan ko. Hindi ko nga alam kung kailan ako bumalik sa Jew Academy o kung gaano na ako katagal sa library. Hindi ibinunyag ni Lemuel ang kanyang pangalan. Well, hindi kita iistorbahin. Itutuloy ko. Hindi na siya inistorbo pa ni James. Alam na niya ngayon na nasa library ang founder ng Jew Academy. Ang kanyang plano ay bumisita muli, bumuo ng isang magandang relasyon kay Lemuel, at humingi ng kanyang gabay sa Filmsurge Art. Dahil nilikha ni Lemuel ang Filmsurge Art, magiging mas madali para kay James na umunlad sa ika-5 at maging sa ika-6 na yugto sa ilalim ng kanyang patnubay. Napatingin si Lemuel sa gilid nang makita niyang bumalik si James sa seryosong panunood ng ilang supernatural signature skills. Kabanata 5245 noong una, akala ni Lemuel ay nagbabrowse lang si James ng mga libro at hindi niya talaga maintindihan. Naniniwala na siya ngayon na mauunawaan sila ni James dahil pambihira ang pagkabisado sa Filmsurge Art sa maikling panahon at paglinang nito hanggang sa ika-4 na yugto. Hindi pinansin ni James si Lemuel. Matapos makuha ang gusto niya, umalis siya sa library at bumalik sa Mount Caden. Gayunpaman, nang makarating siya, nakita niya ang aura ng isang labanan. Ang buong espiritual na bundok ay ganap na napapaligiran ng mga disipulo ng Jew Academy. Si James ay mabilis na bumalik sa espiritual na bundok.
Sa labas ng arena ng labanan ng espiritual na bundok ay maraming nasugatan na mga disipulong Petit Celestial rank. Sa sandaling ito, si Wab mula sa Elysium Hall ay nakikipaglaban sa isang powerhouse mula sa Ju Academy sa Battle Arena. Habang si Wab ay nagmula sa Elysium Hall na may mataas na cultivation base, ang Petit Celestial rank, ang kanyang kalaban ay isang Great Celestial rank powerhouse, at siya ay lubusang nangingibabaw, natatakpan ng mga sugat. Nagbigay ka ba? Ang kalaban ay nagsuot ng mapanlait na ekspresyon. Hindi. Lumuhod si Wab sa lupa, sinusubukang bumangon, ngunit napakalakas ng presyon sa kanyang katawan. Hindi na siya nakatiis at bumagsak ng husto sa lupa. Kahit si Wab mula sa Elysium Hall ay natalo. Marami sa mga espiritual na alagad ng bundok ay umiling-iling na may mga buntong hininga. Namimili ka ba sa aking espiritual na bundok dahil wala na tayong natitira? Isang malamig at walang pakialam na boses ang narinig. Swish! Kaagad pagkatapos, isang natitirang liwanag ang bumaba sa arena ng labanan. Ang natitirang liwanag ay nagsama-sama sa isang tao. Narito ang 49. Narito ang Master ng Mount Caden. Ang ibang mga alagad na nanunood ay nasa sabik. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang insidente ng pang-iinsulto sa isang elder ng sekta sa Ju Academy. Hindi ako makapaghintay na makita ang 49 na nakahiga na natalo sa lupa. Ang mga alagad mula sa iba pang mga bundok ay nasa sabik. 49, nagpakita ka na sa wakas. Sinipa ng lalaki si Wab, na nakahandusay sa lupa, dahilan para lumipad siya palabas ng battle arena. Boom! Malakas na bumagsak si Wab sa lupa, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Mabilis siyang tinulungan ng ilang espiritual na alagad ng bundok na hindi nakilahok sa labanan. Malamig na tinitigan ni James ang lalaki sa battle arena. May ngiti sa mukha ang lalaki habang sinasabi, "Makinig kang mabuti, 49. Nandito ako para hamanin ang iyong espiritual na bundok. Ako ang punong disipulo ng Mount Waga sa Ju Academy." Naramdaman ni James na ang punong disipulong ito ng Mount Waga ay kakilakilabot, sa maagang yugto ng Great Celestial rank. Natalo niya ang lahat ng mga disipulo ng Petit Celestial rank ng Mount Caden sa kanyang ranggo. Kahit na ang mga disipulong Petit Celestial rank na ito ay may malakas na background, nang sila ay sumali sa Ju Academy, sila ay naging mga disipulo ng akademya. Anuman ang kanilang dating katayuan o background, kung mahina ang kanilang cultivation base, sila ay sasailalim sa bullying. Sige, sigaw ni James. Sa isang pag-iisip, ang Supremust Sword ay naging material sa kanyang kamay. Ngayon, makikilala ko ang punong disipulo ng Bundok Waga. Kabanata 5246. Ang Mount Waga ay isang makapangyarihang bundok sa loob ng Ju Academy. Ang punong disipulo ng Mount Waga ay pinangalan ng Corbin Dane, kasama ang kanyang cultivation base sa maagang yugto ng Great Celestial rank. Sa hindi mabilang na mga eroplano, ang pag-abot sa Great Celestial rank ay itinuturing na isang top-tier powerhouse. Maaari siyang basta-basta makapunta sa ika-5 o ika-6 na antas ng eroplano at duminahin ang eroplanong iyon, at maging ang Plane Lord. Hinawakan ni James ang Supremust Sword sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, isang hindi kapani-pani walang makapangyarihang aura ang nagmula sa kanya. Sa sandaling iyon, na-activate niya ang kataas-taasang signature martial arts skill ng Ju Academy, ang Fimsurge Art. Ang kanyang pisikal na katawan, kaluluwa, linya ng dugo, at kapangyarihan ay nakataas. Mabilis na umakyat ang kanyang aura mula sa unang yugto ng Sovereign Third rank hanggang sa unang yugto ng Petit Celestial rank. Hey, hindi napigilan ni Corbin ang mapatawa nang makitang tumaas ang aura ni James. 49, ano ang mahalaga kahit na master mo na ang Fimsurge Art ng Academy natin? Masyadong mababa ang iyong cultivation realm. Kahit na nasa iyong kamay ang karunungan na iyon at ang Supremust Sword, hindi ka pa rin makakapantay sa akin. Tiwala si Corbin sa kanyang lakas. Ang paggamit ni James ng Fimsurge Art ay nagdala lamang sa kanya sa maagang yugto ng Petit Celestial rank. Kahit na may walang kapantay na Supremust Sword, talagang hindi pa rin siya katugma ni Corbin. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni James. Ang Supremust Sword ay nilikha at pinik niya. Kahit ang dating may-ari nito, si Qui-Regen, ay hindi mailabas ang tunay na kapangyarihan nito.
habang ang Ladon ay gumamit lamang ng 50% ng kapangyarihan nito. Sa mga kamay ni James, talagang kaya niyang gamitin ang kapangyarihan ng espada. Hawak ang Supremos Sword, kayang talunin ni James ang isang early-stage powerhouse ng Great Celestial rank sa isang galaw. Ibinigay ito, at kung hindi man lang niya matalo ang isang powerhouse sa ganitong ranggo, magdududa ito sa titulo ng numero isang banal na espada sa mundo. Itinutok ni James sa unahan ng Supremos Sword, ang lamig ng kilos niya. Sinadya niyang binigkas ang bawat salita, "Wala akong away sa iyo, at hindi ko gustong patayin ka ng tahasan. Ngayon, puputulan ko ang iyong katawan bilang isang babala." Haha, hindi napigilan ni Corbin na tumawa ng malakas. Nilinang niya ang elemental formation. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, at kahit na ang mga nabubuhay na nilalang sa parehong kaharian ay lalabas ng todo ay maaaring hindi makalusot sa kanyang pisikal na mga depensa. Ngayon, isang tao na kaka-rating lang sa Sovereign Third Rank ay nag-aangkin na pinutol ang kanyang katawan. Sa labas ng battle arena, maraming buhay na nilalang ang humagalpak sa tawa. Mr. Medyo mayabang si Kayden. 49 ay talagang mapangahas, kahit na iniisip ang tungkol sa pagputol ng katawan ni Corbin. Bakit siya dapat? Dahil lang sa hawak niya ang Supremacy Sword. Aminin mo na ang Supremacy Sword ay isang kayamanan, pero depende rin kung sino ang may hawak nito. Sa mga kamay ng Supremacy Lord, Qui-Gon, ito ay tunay na sandata ng pinakamataas na Diyos. Gayunpaman, sa mga kamay ng 49, maaaring hindi ito pareho. Sa labas ng battle arena, maraming mga alagad mula sa Jew Academy. Nagmula sila sa iba't ibang bundok ng akademya, at lahat sila ay naririto upang manood. Sa paanan ng bundok at higit pa, napuno ng mga manunood ang paligid. Sa sandaling ito, ang espiritual na bundok ay kinuha na ng mga disipulo ng akademya. Isang siksik ang pulutong ng ilang daang milyong disipulo ang nanood sa pinangyarihan ng arena ng labanan sa tuktok ng Mount Kayden. Nang marinig nila ang sinabi ni James, tumawa silang lahat. Si James ay nanatiling walang kibo sa harap ng lahat ng pangungutya. Kung hindi niya itatag ang kanyang awtoridad ngayon, ang Mount Kayden ay haharap sa maraming problema sa hinaharap. Ang mga disipulo ng Mount Kayden ay mahihirapang itatag ang kanilang sarili sa Jew Academy, at palagi silang nahaharap sa pambubuli. Ang mga disipulo ng Mount Kayden ay nagmula sa malalaking sekta, malalaking pamilya, at malalaking eroplano. Lahat sila ay mabigat. Gayunpaman, ang Jew Academy ay nagtataglay ng maraming powerhouses at mga disipulo. Madali para sa kanila na i-bully ang mga alagad ng Mount Kayden. Naglakas loob ka bang kunin ang aking espada? Tinitigan ni James si Corbin, sinasadya ang bawat salita. Huwag iwasan ito, ngunit maaari mong gamitin ang anumang defensive supernatural signature skills. Kung ligtas mong makayanan ang aking welga, hindi ako magiging kwalipikadong maging master ng Mount Kayden. Kung hindi mo kayang tiisin ang welga ko, magpakita ka ng paggalang kapag nakatagpo ka ng mga alagad ng Mount Kayden mula ngayon. Okay, kukunin ko ang iyong sword strike, kumpiyansa na sagot ni Corbin. Kabanata 5247 nakuha na ng labanang ito ang atensyon ng mga nakatataas na awtoridad sa Jew Academy dahil kasangkot dito ang Mount Kayden. Ang pagkakaroon nito ay natatangi, kaya ito ay naging isang paksa ng espesyal na focus. Medyo challenging. Ang punong guro, si Zimmel, ay naobserbahan ang sitwasyon sa Mount Kayden, hinahaplos ang kanyang balbas, at sinabing, kahit naabot na niya ang ika-4 na yugto ng Femsurge Art at hawak ang Supremos Sword, ang kanyang cultivation realm ay napakababa pa rin. Oo, ang sabi ng dakilang elder, si Jorah. Si Corbin ang punong disipulo ng bundok Waga, na nilinang sa elemental formation. Ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas, habang ang lakas ni James ay medyo mababa. Higit pa rito, nakuha niya ang Supremos Sword. Kung kaya niyang ilabas ang Genesis nito ay nananatiling hindi alam. Naniniwala rin ako na hindi sapat ang isang espada para masira ang pisikal na depensa ni Corbin. Kahit na naabot na ni James ang ika-4 na yugto ng Femsurge Art at nagtataglay ng Supremos Sword, ang mga dakilang elder ng Jew Academy ay may pagdududa tungkol sa kanyang kakayahan na madaig ang depensa ni Corbin.
Naniniwala ang mga powerhouse na ito na ang sugal ni James ay medyo walang ingat. Napaharap si Zimmel ng matinding pressure nang magpasya siyang bigyan si James ng bagong bundok. Ang pagkawala ng posisyon ng master ng Mount Caden dahil sa sitwasyong ito ay isang kahihiyan. Ang bawat espiritual na bundok sa Jew Academy ay mayroong battle arena, na ang bawat isa ay mayroong formation boundary na itinakda ng mga powerhouse ng akademya para sa mga disipulo na makipaglaban sa mga laban. Ang sinumang may cultivation realm na hindi umabot sa martial celestial rank ay hindi makakalagpas sa formation boundary. Sa arena ng labanan sa Mount Caden, hinawakan ni James ang Supremos Sword, at napakalakas ng kanyang aura. Ang talam ng espada ay tila umaagos na may kaakit-akit na puting ulap, na nagbibigay ng magandang anyo. Tumayo si Corbin sa tapat ni James habang nakalagay ang mga kamay sa likod. Sumigaw si James, pakigamit ang iyong mga kasanayan sa pag-signature sa pagtatanggol. Habang kumpiyansa si Corbin, alam niya ang kapangyarihan ng Supremos Sword. Ayaw niyang iwan ang anumang bagay sa pagkakataon. Sa isang pag-iisip, ang kanyang panloob na enerhiya ay nagbago at lumikha ng isang misteryosong defensive barrier sa paligid niya. Ang hadlang ay gininto ang kulay, na may mga mistikong inscription na umiikot sa loob nito. 49, mangyaring kumilos ka. Nang magawa ang lahat ng ito, gumawa si Corbin ng isang kilos ng paanyaya. Pakiusap, tawagan mo ako bilang Mr. Caden next time. Umalingaw ang boses ni James. Habang umaalingaw ang boses, unti-unti niyang itinaas ang dalawang paa mula sa lupa, pumailanglang sa hangin. 1/4. Tumayo siya sa kawalan at hinawakan ng Supremos Sword. Sa loob ng Supremos Sword ay naglalaman ang kapangyarihan ng Genesis Path Scripture, ang Genesis power ng lahat ng eroplano mula sa panahon ni James, kasama na ang orihinal na 9th level na eroplano at ang Central Plane. Naramdaman ang pamilyar na kapangyarihan sa loob ng Supremos Sword, isang mahinang ngiti ang naglaro sa labi ni James. Universal Sword Art. Bahagyang gumalaw ang lalamunan ni James, at isang mahinang boses ang lumabas. Mahina ang boses niya pero puno ng kumpiyansa. Itinaas niya sa ere ang Supremos Sword. Sa sandaling iyon, ang espada ay pumutok na may nakakasilaw na liwanag habang libo-libong sinag ang bumaril sa kalangitan. Ang bawat sinag ng liwanag ay kumakatawan sa Genesis power ng bawat eroplano at ipinakita bilang Genesis power ng hindi mabilang na mga eroplano. Sila ay unti-unting nagsanib at naging isang sword energy. Ito ang Universal Sword Art na nilinang ni James sa Endlos. Gayunpaman, ang Universal Sword Art ay naiiba sa Greater Paths. Sa Endlos, ang Greater Paths ay bumuo ng isang espada dati, samantalang ngayon ay ang Genesis power ng hindi mabilang na mga eroplano na bumubuo ng isang espada. Ang enerhiya ng Asword ay nakabitin ng paalang sa gitna ng hangin. Ito ay nakasisilaw, nagliliwanag, at nagliliwanag ng nakakatakot na kapangyarihan na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Kabanata 5248, itong Brat. Sa pangunahing tuktok ng Jew Academy, nabigla si Zimmel nang makita niya ang Genesis powers ng hindi mabilang na mga eroplano na natipon at nabuo sa isang sword energy. Bahagyang natigilan din si Jorah at sinabing, hindi ka panipaniwala na ang Genesis powers ng hindi mabilang na mga eroplano ay pinagsama sa isang sword energy. Ang 49 ay maaaring aktwal na gamitin ang kapangyarihang nasa loob ng Supremos Sword. Hindi bababa sa 80% ng kapangyarihan nito. Sa arena ng labanan ng Mount Caden, habang nagtitipon ang Genesis powers mula sa hindi mabilang na mga eroplano, nakabuo sila ng isang makinang na sword energy. Ang sword energy na ito ay naglalaman ng pinagsanib na Genesis powers ng hindi mabilang na mga eroplano, na lumilikha ng isang ganap na bagong anyo ng Genesis power. Habang nararamdaman ni Corbin ang kapangyarihang nasa loob nitong sword energy, isang mataimtim na ekspresyon ang bumalatay sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, medyo nakaramdam siya ng pangamba. Minamaliit niya ang sitwasyon, napagtanto na maaaring hindi niya makayanan ang welga na ito. Kapag bumaba ang espadang ito, malamang nalipulin nito ang kanyang pisikal na katawan, na posibleng makapinsala pa sa kanyang kaluluwa. Sa segundong iyon, muli siyang nagpakawala ng maraming kasanayan sa martial arts at nagdeploy ng ilang proteksyon na hadlang.
Pumunta ka. Hawak ni James ang Supremacy Sword. Ang espada ay tumagilid, at ang sword energy na nakasabit sa kalangitan ay bumaba. Habang pababa ito, gumagalaw ang katawan ni Corbin habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Umusag siya pataas laban sa puwersa, ang lakas ng kanyang buong katawan ay lumalakas sa kanyang paggalaw. Natipon ang mga kapangyarihan ni Corbin at bumuo ng isang energy light beam. Ang liwanag na sinag ay tumaas upang salubungin ang napakatalino na sword energy. Nagsalpukan ang dalawang napakalakas na puwersa. Sa ilalim ng pag-atake ng nakakatakot na sword energy, ang liwanag na sinag na nabuo ng lahat ng enerhiya ni Corbin ay nabasag. Sa isang kisap mata, nawasak ang sinag. Tinamaan ng sword energy ang kanyang mga proteksyon na hadlang. Boom! Agad na nabasag ang paligid ni Corbin nang masira ang kawalan, at ang kanyang pisikal na katawan ay nawala. Sa sandaling ang pisikal na katawan ni Corbin ay nalipol, binawi ni James ang sword energy. Kung hindi, maaaring mabura ng welga na ito ang kaluluwa ni Corbin, na nag-iiwan sa kanya ng walang pagkakataon na mabuhay. Maraming mga disipulo ng Jew Academy ang nagtipon sa labas ng arena ng labanan. Bagamat marami sila, tahimik ang eksena. Nakatingin silang lahat sa battle arena. Sa loob ng battle arena, dahan-daang bumaba si James mula sa langit at tuloy-tuloy na lumapag sa lupa. Binalot niya ang Supremacy Sword, inalis ang Femsurge Art, at agad na nabawasan ang kanyang aura. Muli, nagpakita siya bilang isang maagang yugto ng sovereign third rank na tao. Para kay Corbin, ang kanyang pisikal na katawan ay ganap na pinugutan ng ulo at tuluyang nawala. Tanging ang kanyang kaluluwa lamang ang nagmamadaling tumakas mula sa arena ng labanan. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay nakatakas, ito ay nagdusa ng matinding pinsala sa sandaling ang kanyang pisikal na katawan ay nalipol. Sa sandaling ito, ang kanyang kaluluwa ay lumitaw na ethereal, na parang maaari itong mawala anumang oras. Ang mga alagad ng Mount Caden ay natulala. Ito ay masyadong nakakatakot. Kahit na may Supremacy Sword, dapat ay medyo mahirap talunin si Corbin. Ngayon, madali niyang pinugutan ng ulo ang pisikal na katawan ni Corbin sa isang hampas. Napakalakas at nangingibabaw. Ang kaninang tahimik na eksena ay agad na naging mataong. Kabanata 5249 ang mga disipulo ng Mount Caden ay napuno ng pananabik. Imposible, sabi ng isang tinig ng pagdududa sa mga disipulo ng Mount Caden. Ang nagpahayag ng pagdududa ay si Ladon. Sa kabila ng nagmula sa Supremacium, nakipag-away kay James sa Arena World, at nawala ang Supremacy Sword, pinili niyang sumali sa Mount Caden dahil sa hindi mapaglabanan na pang-akit ng Femsurge Art. Ngayon, ipinahayag niya ang kanyang pagdududa. Ito ay imposible. Kanina pa ako nagkaroon ng Supremacy Sword, ngunit 50% lang ng kapangyarihan nito ang mailalabas ko. Paano niya mailalabas ang buong potensyal ng espada? Si Ladon ay lubos na nag-aalinlangan. Sinulyapan ni James si Ladon sa labas ng battle arena at mahinahong sinabi, dahil hindi mo ma-unlock ang buong potensyal ng Supremacy Sword ay hindi nangangahulugang hindi magagawa ng iba. Kaagad, pinagmasdan niya ang paligid at tiningnan ang mga disipulo mula sa iba pang espiritual na bundok ng Jew Academy, malamig na sinabi, umalis na kayo. Hindi ka tinatanggap ng Mount Caden. Habang sumisigaw si Santiago, ang mga alagad na ito mula sa iba pang espiritual na kabundukan ay hindi man lang ng ahas na gumawa ng ingay at tumalikod. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang punong disipulo ng Mount Waga ay pinutol ang kanyang pisikal na katawan sa pamamagitan ng isang espada, at si Corbin ay nasa maagang yugto ng Great Celestial Rank. Kung ihahambing sa Corbin, sila ay hindi gaanong makapangyarihan. Kung mawawala ng galit si James at papatayin silang lahat ng sabay-sabay, hindi ito sulit. Sa sigaw ni James, nagtakbuhan lahat ang mga disipulo ng Jew Academy na dumating para manood ng kaguluhan. Di nagtagal, ang mga alagad na lamang ng Mount Caden. Di nagtagal, ang mga alagad na lamang ng Mount Caden ang nanatili sa lugar. Pinagmasdan ni James ang paligid. Marami sa mga disipulo ng Mount Caden ang natipon dito, at lahat ng mga disipulong Petit Celestial Rank ay nasugatan. Itinaas ni James ang kanyang kamay at pinaandar ang landas ng buhay, na nag-channel ng life power mula sa kanyang mga palad,
at ang mga nasugatang disipulong ito ay nagsimulang gumaling mula sa kanilang mga panlabas na pinsala. Ang mga pinsala sa loob at landas ay nangangailangan ng mas maraming oras upang gumaling. Naunang tumayo si Aurelius, nag-thumbs up. Anya, kahanga-hanga. Hindi ko inaasahan na ang Suprema's Sword ay magkakaroon ng ganoong kapangyarihan sa iyong mga kamay. Guro, sa tingin mo ba dapat akong turuan ng Fimsurge art para sa pagtatanggol sa Mount Caden? Sinamantala ng isang petit celestial rank na disipulo ang pagkakataong tanungin si James tungkol sa pag-aaral ng Fimsurge art. Gayunpaman, ang Fimsurge art ay isang signature martial arts skill ng Ju Academy, at hindi basta-basta maibibigay ito ni James sa kanila. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, gumawa siya ng ilang mga patakaran. Napakasimple kung gusto mong matutunan ng Fimsurge art. Lumabas at mangolekta ng Empyrean herbs. Para sa bawat Empyrean herb na dadalhin mo, makakatanggap ka ng Fimsurge art inscription. Ang pinakamababang kalidad ng mga halamang gamot ay dapat na hindi bababa sa unang grado na mga halamang sovereign. Kung mas mataas ang kalidad, mas maraming inscription ang makukuha mo. Kapag nakuha mo na ang kumpletong hanay ng mga inscription ng Fimsurge art at gusto mo ang aking gabay, kakailanganin mong magbigay ng mas maraming Empyrean herbs. Bagamat nakakuha si James ng isang entry pack ng ika-8 antas na mapagkukunan ng paglilinang ng eroplano, mayroong hindi mabilang na mga buhay na nilalang, puwersa at sekta sa ika-8 antas ng eroplano. Ang panuntunan ng Ju Academy ay ang bawat sekta, pamilya, o puwersa sa loob ng eroplano ay kailangang regular na magsumite ng mga halamang Empyrean, na siyang mga mapagkukunan ng paglilinang na nakuha ni James. Ang mga mapagkukunan ay talagang mapagbigay. Gayunpaman, mayroon na ngayong 4 pang tao si James na kasama niya, at ang kanilang cultivation realms ay kailangang umusad ng magkasama. Ang lahat ng mga alagad ng Mount Caden ay nagmula sa malalaking eroplano, malalaking pamilya, at malalaking puwersa. Ang isang bagay na hindi sila nagkukulang ay Empyrean herbs. Pagkasabi nito, dinala ni James si Gaius at ang iba pa mula sa arena ng labanan. Samantala, ang mga alagad ng Petit Celestial rank ay naiwan para magpagaling ng kanilang mga sugat. Napagpasyahan nilang bumalik sa kanilang mga pamilya at mga sekta pagkatapos gumaling, tinipon ang mga halamang Empyrean, at pagkatapos ay bumalik upang ipagpalit ang mga ito para sa Fimsurge art. Ang pagpili na ito ay ginawa dahil sa relatibong kadalian ng pagkuha ng Fimsurge art mula kay James kumpara sa pagkuha nito mula sa Ju Academy. Sa sandaling ito, sa tuktok na pangunahing bulwagan ng Ju Academy, Sir Zimmel, ang brat na ito ay nagdudulot ng kaguluhan. Hindi ba masyadong malayo ito? Ang mga kaganapan sa Mount Caden ay nakakuha ng atensyon ng mga powerhouse ng Ju Academy. Ang ilan sa mga elder ng sekta ay hindi napigilan ang pagkunot ng noo nang malaman ang nangyari. Gayunpaman, ngumiti si Zimmel at sinabing, okay lang. Hayaan siyang gawin ang gusto niya. May pakiramdam ako na hindi magtatagal bago lilito ang isang tunay na powerhouse sa loob ng Ju Academy. Kabanata 5250 nagpakita si James ng napakalaking potensyal, una sa Arena World, pagkatapos ay sa pamamagitan ng paggamit at pagpapakita ng buong kapangyarihan ng Suprema's Sword. Sobrang nasiyahan si Zimmel sa kanya. Sa tuktok ng likod na bundok ng Mount Caden, nagtipon si James at ang iba pa. Mr. Caden, napakalakas mo. Hindi ko akalain na madali mong maputol ang katawan ng isang Great Celestial rank powerhouse kapag hawak mo ang Suprema's Sword. Kung hindi ka nagpigil, si Corbin ay napahamak na kapwa katawan at kaluluwa sa Mount Caden, wika ni Zavas na puno ng pagtataka ang mukha. Hindi pa niya lubos na naibabalik ang kanyang katinuan. Ngumiti lang ng mahina si James. Ginamit lamang niya ang kapangyarihan ng Suprema's Sword at hindi ginamit ang Genesis Path Scripture. Ang kombinasyon ng dalawa ang pinakamakapangyarihan. Sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, ang ilang mga inscription ay nagkatotoo. Ang mga inscription ay ang nakita niya sa aklatan ng Ju Academy. Ang bawat inscription ay kumakatawan sa isang malalim na supernatural signature skill. Ipinamahagi niya ang mga inscripsyong ito sa kanyang 4 na kasama ayon sa kani-kanilang supernatural signature skills na kanilang nililinang.
Pagkatapos, sinabi niya, ang aming mga cultivation realms ay napakababa pa rin. Ito ang mga supernatural signature skills na angkop sa bawat isa sa inyo. Maglaan ng ilang oras upang pag-isipan at pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa martial arts. Masayang tinanggap ng grupo ang mga inscription. Pagkatapos, nag-set up sila ng time formation para pumasok sa pag-iisa. Sa kabilang banda, umalis si James sa looban na ito. Naglakad siya palabas ng Mount Caden, lumilitaw sa labas ng pasukan ng Jew Academy. Sa isang pag-iisip, isinaaktibo niya ang isang misteryosong inscription. Maya-maya, lumitaw si Aman at isang babae. Sila ang dalawang Great Celestial Rank Powerhouse na kinuha niya pagkatapos umalis sa Endlos. Ang lalaki ay pinangalan ng Shade Eves, at ang babae ay si Yolanda Jacqueline. Pagkaharap nila, magalang nilang binati siya, na nagsasabi, Panginoon ko. Bagamat binago ni James ang kanyang hitsura at aura, makikilala pa rin nila siya bilang tagapagtatag ng Supremacium. Bukod dito, palagi nilang sinusundan si James, na nagtatago. Alam nila ang performance ni James sa Arena World ng Jew Academy. Tumango si James at sinabing, Ham, samahan mo ako. Mula ngayon, responsibilidad ninyong dalawa ang pagbabantay sa Mount Caden sa Jew Academy. Sa kasalukuyan, ang Mount Caden ay kulang sa mga powerhouse, kaya kailangan ni James ng dalawang Great Celestial Rank Powerhouses upang pangasiwaan ito. Dahil binabantayan ito ng dalawang disipulo, kailangang mag-isip ng dalawang beses ang ibang mga disipulo bago magdulot ng kaguluhan sa Mount Caden. Sige, magalang na sagot ng dalawa. Pagkatapos, dinala sila ni James pabalik sa Mount Caden. Pamwesto silang dalawa sa paanan ng Mount Caden. Nang matapos niya ang gawaing ito, nagtungo si James sa silid-aklatan sa tuktok ng Jew Academy. Dumiretso siya sa ikasyam na palapag. Gayunpaman, pagdating sa ikasyam na palapag, hinanap niya ang paligid at hindi niya makita ang tagapagtatag ng Jew Academy na si Lemuel. Habang siya ay naghahanda na umalis, isang tamad na boses ang tumunog, hinahanap mo ba ako? Napalingon si James. Sa kanyang likuran, lumitaw ang isang matanda, nakasuot ng punit-punit na damit, na may balbas na nakatikip sa kanyang mukha. Nakangiti siya habang nakatingin kay James. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, irerespeto kita, Sir Lemuel. Bahagyang iwinagayway ni Lemuel ang kanyang kamay at sinabing, ano bang problema? Sabihin mo ang iyong isip. Dumiretso si James sa punto at sinabing, naabot ko na ang ika-4 na yugto ng Filmsurge Art, ngunit talo ako tungkol sa ika-5 at ika-6 na yugto. Sana ay makapagbigay ka ng gabay. Oh! Nagtaas ng kilay si Lemuel at nagtanong, paano ka nakakasigurado na kaya kung gamitin ang Filmsurge Art? Ang Filmsurge Art ay isang napakahalaga ngunit nakalilitong kaalaman na kabilang sa Jew Academy. Sa pagkakaalam ko, isang miyembro lamang ng akademya ang nakaabot sa ika-4 na yugto ng Filmsurge Art. Bukod sa tagapagtatag ng akademya, wala ni isang tao ang nakayanan ang ika-5 at ika-6 na yugto. Sagot ni James, iyan ay dahil alam kong ikaw ang founder ng Jew Academy, si Lemuel Geraltos, Court Ha. Naningkit ang mga mata ni Lemuel habang pinagmamasdan ang mukha ni James. Siya ay nanatili sa labas ng paningin ng publiko at itinago ang kanyang presensya sa mahabang panahon. Kahit na ang mga taga Central Plain ay walang clue sa kanyang kinaroroonan. Iilan lang ang nakahanap sa kanya hanggang ngayon. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay malapit ng matugunan ang kanilang wakas alinman sa aksidente o kapalaran. Hindi inaasahan ni Lemuel na makikilala siya ng binata. Sinasabi mo na ako si Lemuel Geraltos, ang founder ng Jew Academy. Tama, mariing sagot ni James. Ano ang nagparamdam sa iyo na sigurado tungkol doon? Kinagat ni Lemuel ang kanyang mga labi. Nawala si Lemuel Geraltos maraming taon na ang nakalilipas. Kung tutuusin sa edad mo, malamang hindi ka pa ipinanganak noong nawala ang lalaki. Hindi ipinaliwanag ni James kung paano niya nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Lemuel. Sa halip, binanggit niyang muli ang layunin ng kanyang pagdalaw. Hindi mahalaga kung paano ko malalaman kung sino ka. Sir Lemuel, gusto kong humingi ng payo tungkol sa Filmsurge Art. Hinaplos ni Lemuel ang kanyang balbas at mahinang ngumiti. Isa kang kawili-wiling binata.
Kahit na ako ang nagtatag ng Jew Academy, bakit ko ibabahagi sa iyo ang aking payo tungkol sa FilmSurge Art? Sumagot si James ng walang katotohanan, sa totoo lang, kaya kong pag-aralan at master ang FilmSurge Art ng mag-isa. Medyo magtatagal pa. Naparito lamang ako upang makilala ka dahil interesado akong makipag-usap sa iyo tungkol sa paglilinang at pagsasanay. Ganoon ba? Naintriga si Lemuel sa mga salita ni James dahil wala pang nag-claim na kaya nilang master ang FilmSurge Art ng mag-isa. Sino ka? Ikaw ba ang reinkarnasyon ng isang dating magsasaka? Inayos ni Lemuel si James na may matalim na tingin. Maraming pangalan ng mga namatay na magsasaka mula sa iba't ibang eroplano ang pumasok sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi matiyak ni Lemuel kung sino sa kanila ang muling nagkatawang tao bilang ang binata sa harap niya. Gayunpaman, natitiyak ni Lemuel na si James ay tiyak na reinkarnasyon ng isang kahanga-hanga, superior na magsasaka. Ang karaniwang cultivator ay hindi makakapag-aral ng FilmSurge Art ng mag-isa, ni hindi nila malalaman kung sino si Lemuel. Bukod dito, masasabi ni Lemuel na nabawi ni James ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Dahil napakaraming sikat at mahuhusay na magsasaka na namatay hanggang sa puntong iyon, medyo nahihirapan si Lemuel habang isinasaalang-alang niya ang lahat ng posibilidad. Hindi mahalaga kung sino ako sa nakaraan kong buhay, mataray na sabi ni James. Panginoong Supremos, ibinalita ni Lemuel ang pangalan ng sandaling iyon. Oh! Kalmadong tumingin si James kay Lemuel. Bakit sa tingin mo yun si Lord Supremos? Sagot ni Lemuel, dahil ito sa Supreme Sword na nasa iyo ngayon. Noong inatake mo ang Great Celestial Rank Cultivator kanina, nagawa mong ilabas ang buong potensyal ng Supreme Sword at gumawa ng kritikal na suntok sa iyong kalaban. Kahit si Qui-Regen Yashar ay hindi pa rin kayang gawin iyon sa kanyang kasalukuyang antas ng kapangyarihan. Si James ay pinagtutuunan ng pansin ni Lemuel mula nang huling dumating ang huli sa library. Matapos niyang maalala kung paano ginamit ni James ang Supreme Sword, sa wakas ay napagtanto ni Lemuel ang koneksyon ni na James at Lord Supremos. Ikaw iyon. Lumawak ang ngisi ni Lemuel. Naaalala ko pa kung paanong hindi ka pa nakapasok sa sovereign rank noong una kitang nakilala sa iyong huling buhay. Sino ang nakakaalam na magpapatuloy ka upang makamit ang iba't ibang mga tagumpay at kahit na itatag ang Supremacium, na ngayon ay naging isang super force. Sa pamamagitan ng kanyang obserbasyon, natiyak ni Lemuel na ang taong naglilinang bago niya ay ang muling pagkakatawang tao ng tagapagtatag ng Supremacium. Hindi na nagulat si James na mabilis na nalaman ni Lemuel ang tunay niyang pagkatao. Ganon ang inaasahan niya kay Lemuel dahil alam niya kung gaano kahusay ang matandang magsasaka. Bukod dito, sinadya ni James na malaman ni Lemuel ang tunay niyang pagkatao. Ang ibang mga magsasaka ay maaaring naligaw ni James nang banggitin niya ang pangalan ni Tadeo. Gayunpaman, alam ni James na hindi siya maloloko ni Lemuel. Gayunpaman, hindi tuwirang inamin ni James kung siya si Lord Supremos o hindi. Sir Lemuel, maaari mo bang tulungan akong gabayan kung paano maabot ang ika-5 at ika-6 na yugto ng FilmSurge Art? Tanong ulit ni James. Nagsalubong ang kilay ni Lemuel. Mula sa kanyang pananaw, ang tagapagtatag ng Supremacium ay hindi isang mabuting, matuwid na tao. Ang taong iyon ay isang taong gagawa ng lahat ng kailangan para makamit ang kanyang mga layunin. Tutol si Lemuel sa ideya na pinagkadalubhasaan ni James ang FilmSurge Art ng taglay na ni James ang kaalaman sa Genesis Path Scripture. Gagawin nitong mas malaking banta si James sa mga tao sa iba't ibang eroplano. He waved his hand dismissively. Dapat mong matutunan ito sa iyong sarili dahil sinabi mo na magagawa mo pa rin ito ng mag-isa. Matapos marinig ang sagot ni Lemuel, tumahimik si James at bumaba ang tingin. Inangat niya ang kanyang ulo pagkaraan ng ilang segundo. Pwede bang kalimutan mo na nandito ako ngayon, Sir Lemuel? Kung may sino mang reincarnated cultivator na bibisita sa iyo sa hinaharap, mangyaring huwag ipaalam sa kanila na nandito ako ngayon. Ayokong magkaroon ng gulo o away. Pagkatapos, tumalikod si James at naglakad palayo. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Lemuel habang pinagmamasdan ang papalayong anyo ni James. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Si Lemuel ay nagdedebate sa loob kung dapat ba niyang lipulin si James,
na isang potensyal na banta sa ibang mga mortal, bago niya mabawi ang kanyang buong kapangyarihan. Ilang sandali pa, kumalas si Lumiol sa pagkakahawak niya. Nagpasya siyang obserbahan si James ng kaunti bago gumawa ng anumang aksyon laban sa kanya. Sa kabilang banda, kalalabas lang ni James sa library. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo dahil hindi maiwasan ni James ang pagkabahala na kausap si Lemuel. Natagpuan niya si Lemuel na nakakatakot kahit sa nakaraan niyang buhay. Ang desisyon niyang makipagkita kay Lemuel ay medyo isang sugal. Kung hindi tumpak ang kanyang mga hula, si James ay nawalan kaagad ng buhay. Gayunpaman, tama ang instincts ni James. Si Lemuel ay isang banal at matuwid na tao. Kung hindi sana itinatag ng lalaki ang Jew Academy, na isang kagalang-galang at kagalang-galang na institusyon. Bumalik si James sa Mount Caden di nagtagal pagkatapos. Nakahanap siya ng tahimik, liblib na lugar at umupo sa lupa. Kalmado ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatingin sa malayo. Isang matandang lalaki na may suot na luma at sira-sirang mga damit ang na-material sa malapit na lugar nang hindi gumagawa ng ingay. Napansin lang ni James ang presensya ng matanda pagkaraan ng ilang sandali. Tumayo siya at bumati ng may paggalang, "Hindi kita inaasahan, Sir Lemuel." Kinaway-kaway ni Lemuel ang kanyang kamay at umupo sa kalapit na bato. Tanong niya, ano ba talaga ang nangyari noon? Bakit ka inatake ng isang grupo ng mga magsasaka bago ka namatay sa iyong huling buhay? May nag-iisip na tingin sa mga mata ni James habang nakikinig sa mga tanong ni Lemuel. Kabanata 5253 pagkaraan ng ilang minuto, huminga ng mahabang hininga si James at nagsimulang, dahil hinahabol nila ang maalamat na kayamanan, Iles. Tumigil sandali si Lemuel at saka nagtanong, Iles. Ang ibig mo bang sabihin ay ang bagay na napapabalitang may kakayahang gumaling agad ng anumang sugat? Ang ginagawang hindi matatalo ang may-ari nito. Sa kanyang mga taon ng karanasan at kaalaman, alam ni Lemuel kung ano ang Iles. Ma'am, tumango si James. Noon, may nagsimula ng chismis na si Thad ay may pahiwatig sa kinaroroonan ng mga Iles. Pagkatapos ay humantong ito sa isang labanan na sumiklab sa Supremacium. Kung hindi dahil sa iba't ibang signature skills na pinagkadalubhasaan ko, baka nalipol na ako ng mga taong iyon. Nag-alab sa galit ang mga mata ni James habang inaalala ang bahaging iyon ng kanyang mga alaala. Gayunpaman, hindi pa rin niya natatanto ang salarin na nagpakalat ng mga chismis tungkol sa kanya at ang Iles ay walang iba kundi si Lady Wicalia, ang kanyang mapait na tagahanga. Iyon lang ang nakaraan ngayon. Sumagot si Lemuel, dapat mong hayaan na ang nakaraan ay lumipas at huwag nang isipin ang nakaraan. Let bygones be bygones. Itinuro ni James ang tingin kay Lemuel. Mas madaling sabihin yan kaysa gawin. Napabuntong hininga si Lemuel. Kung pipilitin mong makaganti, ang ating mundo at ang mga tao dito ay maaaring dumanas ng dugo sa lalong madaling panahon. Kahit na namuhay si Lemuel sa pag-iisa, gayunpaman ay nanatiling updated siya sa mga malalaking insidente na nangyari sa kanilang paligid. Kaya naman, naalala niya kung gaano kakilakilabot at madugong labanan sa Supremacium ang hindi mabilang na mga magsasaka noong panahong iyon. Si James ay may matibay na tingin sa kanyang mga mata. Masyadong napakaraming madilim at masasamang nilalang na umiiral sa iba't ibang mga eroplano ng pag-Iral, kabilang ang Central Plane. Dapat nating alisin ang bawat isa sa kanila upang magkaroon ng pagbabago sa ating mundo. Pakli ni Lemuel, hindi ba okay na tayo ngayon? Ang Elysium Hall ay may command ng Central Plane, at pinapanatili nila ang lahat sa pag-iwas. Totoo naman. Gayunpaman, may limitasyon sa kung ano ang maaaring makamit ng Elysium Hall sa ngayon. Karamihan sa mga karampatang at makapangyarihang mga magsasaka ay hindi tunay na kinikilala ang katayuan at kapangyarihan ng Elysium Hall, sabi ni James nang walang katotohanan. Binata, masyado kang natutunaw sa iyong sama ng loob. Hindi ito sama ng loob. Ang anumang sama ng loob ay namatay ako kasama ng aking pagpanaw sa aking huling buhay. Ang gusto ko ngayon ay mabigyan ng hustisya. Nais ko lang lumikha ng isang mundo kung saan ang aking pamilya ay mabubuhay ng ligtas at mapayapa. Kung hindi ko aalisin ang mga taong iyon bago nila napagtanto na ako ay muling nagkatawang tao, tiyak na papatayin nila ako at ang aking kasalukuyang pamilya sa unang pagkakataon. Ganyan palagi sa mundo ng paglilinang.
Huwag mong asahan na mauunawaan mo ako o tutulungan mo ako, Sir Lemuel. Gayunpaman, mangyaring huwag subukang pag-usapan ito. Nanatiling tahimik si Lemuel habang nakatingin kay James. Nagpatuloy si James, ang aking mga kapangyarihan at ranggo ng paglilinang ay malayo sa kasiya siya ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan kong makabisado ang Themsurge Art. Kung maaabot ko ang ika-5 o ika-6 na yugto ng Themsurge Art, magkakaroon ako ng sapat na kapangyarihan para panatilihing buhay ang aking sarili. Kaya ako nagpunta sa iyo sa kabila ng mga panganib. He went on, "Do you honestly think that things are all right as they are right now, Sir Lemuel? Ikaw ay nananatili sa pag-iisa sa lahat ng oras na ito. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo o ang mababang antas ng mga eroplano? Ang Elysium Hall na tinutukoy ng lahat bilang patroller ng iba't ibang eroplano ay walang aktwal na kapangyarihan at awtoridad. Masyado na akong matanda para makialam sa mga gawain sa labas ng mundo." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lemuel. "Gawin mo, Sir Lemuel. Kakayanin ko ito, ngunit mangyaring huwag hamarang sa aking paraan." Nanatili ang tingin ni James kay Lemuel. Medyo matagal na nagkatinginan ang dalawa. Pagkatapos, itinaas ni Lemuel ang kanyang kamay at ginawa ang isang napakalaking pinto ilang hakbang ang layo. "Kung makakalabas ka sa larangang ito ng ligtas, gagabayan kita sa mga pamamaraan para makamit ang ika-5 at ika-6 na yugto ng Themsurge Art. Gayunpaman, kung mabaigo ka, lilipol kita at ipapadala kita sa isa pang cycle ng reinkarnasyon kaagad." Ibinaling ni James ang mga mata sa pinto at nagsimulang maglakad papunta doon. Hindi ba dapat pag-isipan mong mabuti ito? Kung napadpad ka dyan, mapipilitan kang sumuko sa buhay na ito. Binalaan siya ni Lemuel. "Huwag kang mag-alala. I'll make it out of the realm safely," sabi ni James sa matatag na boses. Nauna siya at humakbang sa pintuan. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang makikita niya sa likod ng pinto, alam ni James na hindi niya dapat basta-basta ang kaharian na nilikha ni Lemuel. Kabanata 5254 Sa pagpasok sa kaharian na nilikha ni Lemuel, napansin ni James na nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan at cultivation base. Hindi niya ma-activate o magamit ang alinman sa kanyang mga kasanayan sa pagpirma. Hindi nagtagal, dumating si James sa isang maliit na nayon. Ang mga taga-nayon ay pawang mga karaniwang tao na walang mga espesyal na kapangyarihan o base sa paglilinang. Kumunat ang noo ni James habang pinagmamasdan ang paligid at pinag-iisipan ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Bumulong siya sa mahinang boses, "Anong klaseng pagsubok ang haharapin ko sa larangang ito?" Walang ideya si James. 2/4. Kung ano ang sinusubukan ni Lemuel na subukan siya sa pamamagitan ng paglalahad ng kaharian na ito. Sinabi lang ni Lemuel na kailangang makaalis si James sa kaharian para ito ay mabilang na tagumpay. Gayunpaman, walang kapangyarihan o kakayahan si James sa ngayon. Wala rin siyang ideya kung gaano kalaki ang kaharian o kung gaano katagal bago niya marating ang gilid ng kaharian. Si James ay nalilito sa kung ano ang dapat niyang gawin sa puntong iyon. Habang naglilibot si James sa nayon, napansin niya na mahigit 100 pamilya ang nakatira sa lugar. Ang ilang mga tao ay nakahiga ng walang sigla sa kahabaan ng mga lansangan, na tila napakahina at may sakit. Ang ilan sa kanila ay napapaungol pa sa sakit. Kahit na nawalan siya ng kapangyarihan, nasabi ni James mula sa kanyang karanasan na ang nayon ay malamang na tinamaan ng salot. Ilang sandali pa, napadaan si James sa isang klinik. Nakita niyang maraming pasyente ang nagkukumpulan sa labas ng klinik. Ang mga taong iyon ay tila pagod habang nakaupo o nakahiga sa lupa upang pansamantalang magpahinga. Kumunat ang noo ni James habang sinusubukang alamin kung bakit niya nasasaksihan ang mga ganitong sitwasyon sa kaharian. Maya-maya, may ilang lalaki na lumabas sa klinik habang itinataas ang tila bangkay ng isang pasyente. Pagkatapos ay nagtungo ang grupo sa paligid ng nayon. Pagkatapos, inilagay nila ang katawan sa isang tambak ng mga dayami at sinunog. Buntong hininga. Pinabayaan tayo ng langit. Ito na ba ang katapusan ng ating nayon? Nalungkot ang mga taga-nayon habang pinagmamasdan ang bangkay na nilalamon ng apoy. Humiwalay si James sa karamihan at bumalik sa klinik.
May iniisip siyang tingin sa mga mata habang nakatitig sa entrance ng clinic. Gusto ba ni Lemuel na iligtas ko ang mga taga-nayon? Napaisip si James. Habang natitiyak niya iyon, sinimulan ni James na suriin ang kalagayan ng ilang taga-nayon. Dahil minsan ay isang bihasang doktor si James, mayroon siyang sapat na kaalaman tungkol sa iba't ibang sakit at karamdaman. Matapos tingnan ng mga pasyente, nagkaroon ng magaspang na ideya si James tungkol sa kung anong sakit ang dinaranas ng mga taga-nayon. Pagkatapos, nangolekta si James ng mga halamang gamot sa isang kalapit na bundok at nagsimulang gamutin ang mga taga-nayon sa pamamagitan ng paggawa ng tamang lunas. Nang maglaon, parami ng parami ang mga taga-nayon ang gumaling pagkatapos na magamot si James. Sa wakas, bumalik sa normal ang buhay ng mga taga-nayon dahil tuluyan ng nasugpo ang salot. Samantala, nanirahan na si James sa nayong iyon. Hindi siya pinaalis sa kaharian kahit na matapos niyang pagalingin ang lahat ng mga taga-nayon. Sa isang kisap mata, si James ay nanatili sa nayon sa loob ng maraming taon. Nang lumipas ang mas lumang henerasyon at tinatanggap ng mga taga-nayon ang ilang bagong silang, mukhang ganoon pa rin si James kahit na lumipas na ang mahabang panahon. Isang gabi, nagpapahinga si James sa kanyang bahay. Laking gulat ng isang taga-nayon na dumaan sa bahay ni James nang makita nila ang anino ng isang malaking halimaw na sumilip sa bintana. Ang lalaki ay nagpupumilit na umalis at sinabi sa iba ang kanyang nakita. Hindi nagtagal, nagtipon ang mga taga-nayon sa labas ng bahay ni James at nakita rin ang anino ng halimaw. Habang si James ay nasa kalagitnaan ng pagmumuni-muni, sinira ng mga taga-nayon ang pinto at nagmadaling pumasok sa kanyang bahay. Bakas sa mukha ni James ang pagkalito. Tumayo siya at nagtanong, "Hepe, ano ang problema?" Ang punong nayon ay isang matandang lalaki. Siya ay isang binata sa kanyang 20s nang unang lumitaw si James sa nayon. "James, ay, halimaw ka ba?" Galit na sigaw ng punong nayon. "Ikaw ang nagpakalat ng salot 50 taon na ang nakararaan upang ikaw ay magpanggap na tagapagligtas ng nayong ito. Tama ba ako?" Kabanata 5255. Isang maliit na Simon Gott ang nagsalubong ng mga kilay ni James. "Bakit mo sasabihin iyan?" Itinuro ng punong nayon ang sahig. Ibinaba ni James ang kanyang tingin at nakakita ng kakaibang tanawin. Ang kanyang anino sa sahig ay hindi hugis ng isang normal na tao. Sa halip, nakikita niya ang anyo ng isang malaking halimaw na may mahabang kuko. "Itali mo siya," sigaw ng punong nayon. Ilang malalaki at matatangkad na lalaki ang humawak kay James at idiniin siya sa sahig. Sinubukan ni James na magpumigla sa kanilang hawak. Sa kasamaang palad, agad siyang natalo ng mga lalaking iyon dahil wala siyang anumang cultivation base o espesyal na kapangyarihan kahit hanggang sa araw na iyon. Itinali ng mga taga-nayon si James at kinaladkad palabas ng nayon. Pagkatapos, sinigurado nila siya sa isang poste at nagbuntan ng kahoy na panggatong malapit sa paanan ni James. "Sunugin ang halimaw. Siguro nakapasok ang halimaw sa ating nayon para isagawa ang masasamang gawain nito. Sunugin mo ang halimaw. Sunugin ang halimaw." Umalangaw-ngaw sa bakuran ang malalakas na awit ng mga taga-nayon. "Chief, makinig ka sa akin." Malakas na tawag ni James sa punong nayon. Gayunpaman, ang kanyang boses ay nalunod sa mga ingay na nagmumula sa mga taga-nayon. Sa totoo lang, wala ni isa sa kanila ang interesadong makinig sa paliwanag ni James. Sa mismong sandaling iyon, may naghagis ng nakasinding sulong patungo sa tumpok ng kahoy na panggatong at sinindihan ito. Sa loob ng ilang minuto, naramdaman ni James ang kanyang sarili na nilamon ng malalaking apoy. Alam ni James na anumang pinsalang ay dudulot sa kanyang katawan habang nasa loob siya ng kaharian ay hindi magbubuwis ng kanyang buhay. Gayunpaman, dumaranas siya ng matinding sakit. Nang walang proteksyon ng kanyang mga kapangyarihan, kinailangan ni James na tiisin ang sakit na masunog ng buhay. Pakiramdam niya ay unti-unting nadurog ang kanyang kaluluwa. Unti-unting lumalabo ang paningin ni James. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Matapos ang tila mahabang panahon, natauhan si James. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita ni James ang isang pamilyar na tanawin sa paligid niya. Isang matandang lalaki ang nakatayo ilang hakbang ang layo sa kanya. Mabilis na bumangon si James. "Sir Lemuel." Malambing na ngumiti si Lemuel habang nakatingin kay James.
Congratulations! Naipasa mo na ang pagsubok sa realm. Bakas sa mukha ni James ang pagtataka. Hindi pa rin niya maintindihan ang gustong sabihin sa kanya ni Lemuel sa buong kaharian. Nagtataka niyang tanong, Sir Lemuel, ano ba talaga ang pagsubok na pinagdaanan mo sa akin sa kaharian? Tawa ng tawa si Lemuel. Nang sinilaban ka ng mga taga-nayon, hindi ka natupok ng galit at puot sa kanilang ginawa. Sa kabaligtaran, kung mayroon kang anumang pag-iisip na maghayganti sa mga taga-nayon, tinapos na sana kita noon, isang tingnan mo. Sa wakas ay naunawaan na ni James kung ano ang nasasakupan ni Lemuel. Maaaring bigyan ka ng ng gabay kung paano makamit ang ika-5 at ika-6 na yugto ng Filmsurge Art. Gayunpaman, ang pangunahing problema na kinakaharap mo ngayon ay nasa iyong cultivation rank. Ang pinakamababang kinakailangan para maabot ng isa ang ika-5 yugto ng Filmsurge Art ay ang makapasok muna sila sa Petit Celestial rank. Kaya, dapat mong gawin iyon sa ngayon. Maraming salamat, Sir Lemuel. Bahagyang yumuko si James. Bahagyang ngumiti si Lemuel at nag-teleport palayo sa lugar. Ang kanyang boses ay umalangaw sa hangin sa susunod na sandali. Sa totoo lang, inaasahan kong makita kang magdulot ng pagbabago sa kapangyarihan at hierarchy na itinatag sa iba't ibang eroplano, kabilang ang Central Plane. Tingnan natin kung kaya mong gawin iyon sa lalong madaling panahon. Umupo si James sa kalapit na bato habang nakikinig sa mga salita ni Lemuel, na kalaunan ay namatay. Pumasok na siya sa maagang yugto ng Sovereign Third Rank. Sa mga mapagkukunan na mayroon siya, tiwala si James na makaka-advance siya sa Petit Celestial Rank sa lalong madaling panahon. Kabanata 5256, Tyles. Saan ko matatagpuan ang Iles? Bumantong hininga si James. Siya ay inatake at pinatay dahil sa Iles sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, walang ideya si James kung nasaan ito. Ang Iles ay isang mahalagang, maalamat na bagay na may napakalaking halaga. Ang mga kwento at alamat nito ay ipinasa sa pamamagitan ng bibig ng mahabang panahon. Nakalulungkot, walang aktwal na mga talaan na nagpapatunay sa pagkakaroon ng Iles. Naabot na ni James ang ika-4 na yugto ng Filmsurge Art at nakuha ang Suprema's Sword. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay malayo pa sa sapat upang mapanatili siyang ligtas sa mga banta ng kanyang mga kaaway. Kung gusto niyang maghayganti sa mga kaaway na iyon mula sa kanyang nakaraang buhay, si James ay kailangang mabuhay at magtagal hanggang sa maabot niya ang cultivation rank na kinaroroonan niya bago siya namatay sa kanyang huling buhay. Ayon sa kanyang pagtatansya, kakailanganin ni James ng hindi bababa sa isang entrepok upang makamit iyon. Sa makatuwid, mahalaga para kay James na makakuha ng isang paraan upang makatulong sa kanyang kaligtasan, at ang Iles ay maaaring maging susi sa paglutas ng problemang ito. Nagpasya si James na makuha ang Iles sa pamamagitan ng paggamit ng anumang paraan na kinakailangan. Kahit na ang Iles ay lumitaw lamang sa mga alamat at alingaw-ngaw sa ngayon, naniniwala si James na dapat itong umiiral sa totoong buhay para sa mga tao upang simulan ang pagpapakalat ng mga kwento tungkol dito. Bakit bigla akong inatake ng mga magsasaka noon? Baka may clue ako sa kinaroroonan ng Iles. Hindi ko lang alam na meron pala ako nito. Saglit na pinag-isipan ito ni James, at ang tanging lugar na maaaring magkaroon ng clue sa lokasyon ng Iles ay ang Suprema's Zone. Ang Suprema's Zone ay isang santuwaryo na matatagpuan sa loob ng bakuran ng Supremacium. Inimbak ni James ang lahat ng mga bagay na nakolekta niya sa kanyang nakaraang buhay sa loob ng Suprema's Zone. Sa kanyang koleksyon, mayroong libo-libong mga libro na hindi man lang nabuklat ni James. Sa kanyang nakaraang buhay, interesado lamang si James na pag-aralan ang Genesis power ng iba't ibang eroplano. Magbabasa lang siya ng mga librong may kinalaman sa paksang iyon. Naglagay si James ng selyo sa buong Suprema's Zone noon. Ang selyo ay naglalaman ng pinakamataas na anyo ng Genesis power, at si James ang tanging taong nakakaalam kung paano ito tatanggalin. Kahit na ang kasalukuyang may-ari ng Supremacium, Qui-Regen, ay hindi makaka-access sa Suprema's Zone dahil sa selyo ni James. Higit pa rito, hindi mabilang na mga kayamanan ang nakaimbak sa loob ng Suprema's Zone. Si James ay walang gaanong gamit para sa kanila noon, ngunit ang mga bagay na iyon ay maaaring magamit para sa kanya ngayon.
Pinag-iisipan pa nga ni James kung dapat ba siyang maglakbay sa Supremacium at pumuslit sa Supremas Zone para ilabas ang mga kayamanang iyon ng maingat. Gayunpaman, mabilis siyang nagpasya na huwag gawin ito. Sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, mahuhuli si James sa sandaling makarating siya sa Supremacium. Matapos isantabi ang mga bagay na iyon, pinag-cruise ni James ang kanyang mga paa at nagsimulang magnilay. Kasabay nito, si Zimmel at ilang iba pang miyembro ng Jew Academy ay nagtipon sa loob ng kanilang pangunahing bulwagan. Nakatingin silang lahat sa isang lalaki na nakasuot ng puting robe na may berda na mga pattern ng ulap. Sir Zimmel, malapit nang mamulaklak ang Supremas Lotus. Sa makatuwid, ang Panginoon ng Supremacium ay nag-aanyaya sa hindi mabilang na nakatataas na mga magsasaka sa isang pagtitipon sa Supremacium upang masaksihan ang karelegan ng Supremas Lotus sa buong pamumulaklak nito. Ang messenger mula sa Supremacium ay nagbigay ng invitation card kay Zimmel. Sumagot si Zimmel sa malalim na boses, "Sige. Ipapadala ng Jew Academy ang aming kinatawan para dumalo sa kaganapan." Pagkatapos lumabas ng messenger sa pangunahing bulwagan, ibinaling ni Zimmel ang kanyang tingin sa mga matatandang nakatayo sa tabi niya. Tinanong niya, mayroon bang interesadong dumalo sa kaganapan ng Supremacium? Nang marinig ang tanong, napaatras si Jorah. Pagkatapos, ang iba pang matatanda ay nagmamadaling umatras din ng ilang hakbang. Chapter 5257 Pinisil ni Zimmel ang tungki ng ilong niya. Wala sa inyo ang gustong pumunta. Sumagot si Jorah, ang Supremacium ay madalas na nagho-host ng mga walang kabuluhang pagtitipon na ito. Ang Supremas Lotus ay talagang isang mahalagang bagay, at palaging inaanyayahan ng Supremacium ang iba pang mga magsasaka na panuurin ang pamumulaklak nito. Gayunpaman, ano ang silbi ng naruroon tayo kung ang mga miyembro ng Supremacium ay hindi makibahagi sa mga bahagi ng Lotus sa mga tagalabas? Hindi ako nag-aaksaya ng oras sa paglalakbay doon para sa wala, bakit hindi natin hilingin sa ating bagong Elder, 49, na dumalo sa event? Mungkahi ng isa sa mga matatanda. Umiling si Zimmel. Hindi masyadong bagay yun. Malamang na hindi tatanggapin ng Supremacium ang 49. Kinuha lang niya ang Supremas Sword ni Qui-Gon Jinn, kaya hindi maaaring magkaroon ng anumang friendly na damdamin si Qui-Gon para sa 49. Baka malagay sa panganib ang 49 kung dadalo siya sa event. Ngumisi si Jorah. Ano kaya ang maaari nilang gawin sa kanya? Dadalo sa kaganapan si Elder 49 bilang kinatawan ng Jew Academy. Hindi maaaring subukan ng Supremacium na saktan siya sa harap ng ibang mga dadalo. Pagkatapos ng maikling pagsasaalang-alang, inutusan ni Zimmel ang isa sa kanyang mga disipulo, "Kayo doon, sabihin kay Elder 49 na pumunta sandali sa pangunahing bulwagan." Samantala, si James ay nagsasagawa ng kanyang pagmumuni-muni nang dumating ang disipulo ni Zimmel sa Mount Caden. Elder 49, gusto kang makita ni Sir Zimmel sa main hall. Oo naman. Tumango si James at tumayo. Pagkatapos, sinundan niya ang alagad ni Zimmel sa pangunahing bulwagan ng Jew Academy. Pagpasok sa bulwagan, nakita ni James ang iba pang matatanda na naghihintay din sa kanya sa loob. Ngumiti siya at saglit na binati ang iba habang naglalakad papunta kay Zimmel. Pagkatapos, bahagya siyang yumuko sa punong guro. Pagbati, Sir Zimmel. Sumagot si Zimmel, 49, nakatanggap kami ng imbitasyon mula sa Supremacium upang tingnan ang pamumulaklak ng Supremas Lotus. Handa ka bang dumalo sa kaganapan bilang kinatawan ng Jew Academy? Tumigil sandali si James. Kanina, medyo nabahala siya dahil walang maisip na paraan si James para bisitahin ang Supremacium na may valid na dahilan. Sa kanyang pagtataka, binibigyan siya ni Zimmel ng pagkakataon kapag kailangan niya ito. Makalipas ang ilang segundo, ngumiti si James ng husto. Ang Supremacium ay isa sa 10 dakilang puwersa. Ikinararangal kong dumalo sa kaganapan bilang kinatawan ng aming akademya. Kahanga-hanga. Ginawa ni Zimmel ang imbitasyon at ipinasa kay James. Pagkatapos, sinabi niya, maaaring medyo hindi nasisiyahan si Qui-Gon sa nangyari kamakailan. Gayunpaman, sigurado ako na ang Supremacium ay hindi magiging masyadong bastos sa isa sa kanilang mga bisita. Napangiti si James at nagtanong, sino ang dapat kong isama sa event, Sir Zimmel?
Sumagot si Zimmel, ikaw ang bahala. Naiintindihan. Yumuko ulit si James. Kung ganoon, aalis na ako ngayon. Pagkalabas ng main hall, bumaba si James sa library para makita si Lemuel. Sa kasamaang palad, hindi niya mahanap ang matandang magsasaka kahit saan sa silid-aklatan. Malungkot ang ekspresyon ni James nang bumalik siya sa kanyang espiritual na bundok. Pagpasok ni James sa kanyang silid, biglang nagmaterial si Lemuel sa kanyang harapan. Walang pakialam na tanong ni Lemuel, hinahanap mo ba ako? Lumiwanag ang mukha ni James nang magalang na binati si Lemuel, Sir Lemuel, bibisita po ako sa Supremacium. Oh! Nagtaas ng kilay si Lemuel. Bakit ka bumibisita sa lugar na iyon? Sa palagay ko ay maaaring hindi ko sinasadyang nakakuha ng mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ng Iles noong nakaraang buhay ko. Kaya, pinaplano kong pumuslit sa santuwaryo na nasa loob ng Supremacium at kunin lahat ng mga kayamanan na nakaimbak doon. Pagkatapos, maaari kong suriin ang lahat ng mga libro na nakolekta ko noon upang makita kung tama ang aking mga hinala. Nagpatuloy si James, kaya gusto kong hilingin sa iyo na sumama sa akin dahil natatakot ako na ang paglalakbay sa Supremacium ay maaaring mapanganib. Malinaw na sinusubukan mong gawin akong bodyguard mo para sa paglalakbay na ito. Galit na ungol ni Lemuel. Chapter 5258 James said in a calm voice, "Siyempre hindi, Sir Lemuel. Paano ko maitatanong iyon sa iyo? Ang pangunahing dahilan kung bakit kita iniimbitahan na pumunta sa Supremacium ay para tamasahin natin ang magandang tanawin doon." Sa kabila ng paliwanag ni James, alam na alam ni Lemuel ang binabalak ng binata. Sigh. Napapikit sandali si Lemuel at muling idinilat. Wala akong libreng oras. Ayos lang. Sasamahan kita. Pagkatapos, ginamit ni Lemuel ang kanyang kapangyarihan para baguhin ang kanyang hitsura at pananamit. Sa isang kisap mata, si Lemuel ay naging isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng napakaganda at angkop na damit. Mas maganda ka sa itsura mo. Tumawa ng mahina si James. Nag-cross arms si Lemuel. Itatama ko na ang mga bagay-bagay ngayon. Sinasamahan lang kita sa Supremacium. Hindi kita tutulungan, kahit ano pa ang plano mo. Oo naman. Napangiti ng malawak si James. Hindi naman sa may ginagawa akong masama. Bumisita lang ako sa dati kong tahanan at kumukuha ng ilang bagay na matagal ko nang inimbak doon. Wala akong gagawing mapanganib, kaya hindi ko na kailangang humingi ng tulong sa iyo. Kailan tayo aalis? Tanong ni Lemuel. I update kita tungkol dyan kapag nakapagpasya na ako sa oras, sagot ni James. Matapos marinig ang mga salita ni James, nag-teleport si Lemuel at nawala sa lugar. Samantala, lumawak ang ngisi ni James. Hindi niya maiwasang mapapanatag dahil pumayag si Lemuel na sundan siya sa Supremacium. Sa totoo lang, sigurado si James na makukuha niya ang kanyang mga kayamanan mula sa Supremacy Zone nang walang anumang kahirapan hanggat pinapayagan siyang makapasok sa Supremacium. Nagkataon, nabigyan siya ng permiso na bisitahin ang lugar ngayon. Gayunpaman, inanyayahan niya si Lemuel na sumama bilang pag-iingat. Gayun din, si James ay tinamaan ng isa pang ideya, at ito ay nauugnay sa Supremacy Lotus. Ang Supremacy Lotus, na isa sa mga pinapahalagahan na ari-arian ng Supremacium, ay itinuturing na isang uri ng Genesis Holy Herb. Nang umalis si James sa Endlos, nakuha niya ang Genesis Holy Herbs ng una at pangalawang ranggo. Ang mga halamang iyon ay ginawa kapag ang unang antas o ikalawang antas ng mga eroplano ay nabigong mag-evolve sa mataas na antas ng mga eroplano. Sa kabilang banda, ang Supremacy Lotus ay hindi bababa sa isang ikawalong ranggo na Genesis Holy Herb. Ang ilan ay maaaring umabot pa sa ika-9 na ranggo depende sa kalidad nito. Kung nakuha ni James ang pag-aari ng Supremacy Lotus, magagamit niya ito upang mapalakas ang kanyang kapangyarihan ng malaki sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, hindi pa siya nakabuo ng isang magagawang plano para makuha ang Supremacy Lotus. Kaya naman, hinikayat ni James si Lemuel na sumama sa kanya sa paglalakbay sa Supremacium. Kung walang ibang paraan, kukunin ni James si Lemuel na kunin ang Lotus sa pamamagitan ng puwersa. Walang sinuman sa Supremacium ang magkakaroon ng kapangyarihan o kakayahan para pigilan si Lemuel.
Sa katunayan, wala ni isang magsasaka mula sa iba't ibang mga plano ang magagawa iyon. Ang lahat ng mga eroplano kabilang ang Central Plane ay patuloy na napapalibutan ng kadiliman. Ang lahat ng mga eroplanong ito ay umiral sa loob ng kadiliman. Tinukoy ng lahat ang kadiliman sa kanilang paligid bilang madilim na mundo. Walang nakakaalam kung ano ang makikita sa pinakamalalim na bahagi ng dark world o kung ano ang magiging hitsura nito sa kabilang dulo ng kadiliman. Kahit na ang mga nakatataas na Martial Celestial Rank Cultivator ay may napakalimitadong kaalaman sa Dark World. Karamihan sa kanila ay nasa ilalim ng impresyon na walang katapusan ang kadilimang ito at walang buhay na nilalang ang naninirahan sa mga lugar na iyon. Ang madilim na mundo ay naglalaman lamang ng mga hindi kilalang kapangyarihan na nakakatakot sa mga buhay na nilalang. Inilihim ni James ang Endless Plane. Kahit na ang mga cultivator sa tuktok ng Martial Celestial Rank ay hindi mahahanap ang lokasyon ng Endless Plane. Ang kasalukuyang tirahan ni Wyatt Dalibor, ang Mount Hetsema, ay matatagpuan sa lugar na umiiral sa pagitan ng Endless Plane at ng Dark World. Si Wyatt ay naninirahan doon kasama ang reincarnation ni Yemima. Ang mag-asawa ay umibig at nanganak ng kanilang sariling anak. Kabanata 5259 na isang araw, naramdaman ni Wyatt ang isang kakaibang pinagmumulan ng enerhiya na nagmumula sa labas ng Mount Hetsema. Tumalon siya sa kanyang mga paa at ibinaling ang kanyang mga mata sa direksyon ng Dark World. Sa kanyang kapangyarihan, nakikita ni Wyatt ang libo-libong nilalang na naglalakbay mula sa madilim na mundo patungo sa kanyang direksyon. Ang tropa ay pinamunuan ng isang matandang lalaki na nakaitim na damit. Sa kanyang damit, makikita ang pattern ng isang bundok na nakaborda dito. Malapit nang dumaan ang mga nilalang na iyon sa Mount Hetsema. Sino ka? Nag-teleport si Wyatt at muling lumitaw ilang metro ang layo mula sa malaking tropang iyon habang sinusubukan niyang harangan ang kanilang dinadaanan. Magwala! Sigaw ng matandang lalaki sa malalim na boses. Sandaling natigilan si Wyatt nang matamaan siya ng nakakabinging boses. Nablangko ang isip niya sa sumunod na ilang segundo. Sa oras na siya ay nakabawi sa kanyang pandama, ang tropa ng mga hindi kilalang nilalang ay nawala sa kanyang paningin. Hindi ma-detect ni Wyatt ang kanilang presensya o aura kahit gaano pa niya iniunat ang kanyang sentido. Samantala, isang grupo ng mga nilalang ang lumitaw sa labas ng South Heaven Gate sa Human Universe. Lumuhad ang mga lalaking iyon at sabay-sabay na sumigaw, "Kamahalan, nandito kami para ihatid ka pauwi." Umalangaw-ngaw ang kanilang mga boses sa buong Heavenly Court. Nang marinig ang ingay, nagkatawang tao sina Jacopo, Winnie, at ang iba pa malapit sa South Heaven Gate. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Thea. Kumunat ang noo ni Thea nang makita ang tropa na naghihintay sa labas ng gate. Lumakad siya ng ilang hakbang at nagtanong, "Sino ang hinahanap mo?" Ang matandang lalaking nakatayo sa harap ng tropa ay lumapit kay Thea at lumuhad ang isang tuhod. Binati niya ito ng may paggalang, pagbati sa prinsesa. "Prinsesa, ako." Bakas sa mukha ni Thea ang pagtataka. Kung ang isang tao mula sa mga high-level na eroplano ay nakasaksi sa kung ano ang nangyayari sa Heavenly Court, sila ay magugulat na wala sa kanilang talino. Iyon ay dahil ang lahat ng mga lalaki sa tropa ay mga cultivator ng Great Celestial Rank. Bukod dito, ang matandang lalaking nakaluhod sa harapan ni Thea ay nakamit ang rurok ng Martial Celestial Rank. Ang lahat ng mga lalaking ito ay nakaluhod, at walang sinuman sa iba't ibang eroplano ang nakatanggap ng ganoong pagtrato dati. "Kamahalan." Umangat ang ulo ng matanda at tumingin kay Thea. "Ikaw ang aming prinsesa. Nagmula ka sa isa sa apat na sinaunang lahi mula sa madilim na mundo, ang lahing Mevrai. Isang digmaang sibil ang sumiklab sa ating teritoryo noong ka pa lamang ipinanganak. Kinailangan ka ng ating Panginoon na paalisan para sa iyong kaligtasan noon. Ngayong tapos na ang digmaan, pinapunta kami ng ating Panginoon dito para ihatid ka pauwi." Ang mga taong magsasaka ay nagulat lahat nang marinig ang mga salita ng lalaki. Wala sa kanila ang nakarinig ng pangalan ng Mevrai race noon. Gayunpaman, naramdaman nilang lahat ang isang nakakatakot na napakalaking aura na nagmumula sa grupo ng mga lalaking nakaluhod sa harapan ni Thea. Perts L. Nawalan ng masabi si Thea. Sinabi sa kanya ni Shrivel ang tungkol sa kung paano niya natagpuan si Thea sa periphery ng Dark World noong nakaraan.
Gayunpaman, walang karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang pinagmulan o background. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Tanong ni Thea, ano ang apat na sinaunang lahi? Ano ba talaga ang Mevray race? Your Highness, sundan mo muna ako pabalik sa ating teritoryo. Ipapaliwanag sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito kapag nakita mo siya, sagot ng lalaki. Lumingon si Thea para tingnan ang kanyang mga anak at ang kanyang mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, sige. Sasamahan kita pagkatapos kong gawin ang mga kinakailangang pag-aayos para sa Endless Plain. Matagal nang iniisip ni Thea na umalis sa Endless Plain para hanapin si James sa Central Plain. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang tunay na pamilya ay darating para hanapin siya ngayon. Nais niyang malaman ng higit pa tungkol sa kanyang aktwal na background. Kabanata 5260 para kay Thea, tila napakabagal na lumipas ang oras mula nang umalis si James sa Endless. Samantala, pinagkadalubhasaan niya ang Genesis power ng Endless at naging Panginoon ng Endless Plain. Dahil nagpasya si Thea na sundan ang mga lalaking iyon at maglakbay sa teritoryo ng Mevray race, oras na para magtalaga siya ng ibang tao para maging Panginoon ng bagong Endless Plain. Ang Endless Plain ay may potensyal na lumago at mag-evolve sa isang ikawalong antas ng eroplano sa lalong madaling panahon. Ang karaniwang magsasaka ay hindi magkakaroon ng kung ano ang kinakailangan upang pamahalaan ang lahat ng buhay sa isang ikawalong antas ng eroplano. Kailangan ni Thea ng taong may talino at kakayahan para pamahalaan ang Endless Plain. Ibinaling niya ang kanyang mga mata sa grupo ng mga human cultivator na nakatayo sa likuran niya. Habang lumilipat ang kanyang tingin sa mga pamilyar na mukha, walang mahanap si Thea na angkop para sa gawain sa grupong iyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, nagpasya si Thea na ang pinakamahusay na kandidato para sa posisyon ay si Hetsema. Ang binata ay isang mabilis na mag-aral at isang mahuhusay na magsasaka. Si Hetsema ay napakamaparaan at ambisyoso. Kailangan ng Tina huminto sa Orstellan sect. Nag-teleport si Thea at muling lumabas sa pangunahing bulwagan ng Orstellan sect. Nanay. Napangiti agad si Hetsema nang makita niya si Thea. Naging abala ka mula nang maging Panginoon ng Endless Plain. 3/4. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Samahan mo akong maglakad, mungkahi ni Thea. Oo naman. Ngumiti ng malapad si Hetsema. Dumating silang dalawa sa isang tahimik at tiwangwang na lugar. Malapit na akong umalis sa Endless, panimula ni Thea. Ha? Tumigil sandali si Hetsema at nagtanong, bakit ka aalis? Hindi nagpaliwanag si Thea tungkol sa dahilan. Sa halip, sinabi niya, bago umalis, gusto kong kumuha ng isang tao na pumalit sa posisyon bilang bagong Panginoon ng Endless Plain. Kaya, pinuntahan mo ako dahil gusto mo akong maging bagong Panginoon. Ma'am, tumango si Thea. Pinag-isipan ko ito at nagpasya na ikaw ang perpektong kandidato para sa posisyon. Ikaw ay isang karampatang at matalinong magsasaka. Marami na tayong superior cultivator na naninirahan sa Endless Plain. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon ng higit pa sa mga magsasaka na ito na ginawa sa Endless. Ang normal na magsasaka ay hindi magagawang panatilihin ang lahat ng mga taong ito sa tseke. Gayunpaman, tiwala ako na magagawa mo yun habang pinamamahalaan ang Endless Plain. Sisiguraduhin kong gumawa ng magandang trabaho. Hindi kita pababayaan, patuloy ni Hetsema, natutunan ko lang ang lahat ng kaalamang nakapaloob sa Genesis Path Scripture. Ang aking mga kapangyarihan at ranggo ng paglilinang ay hindi pa rin sapat sa ngayon. Gayunpaman, ako ang magiging numero isang magsasaka sa Endless sa pamamagitan ng paggamit ng kaalaman sa Genesis Path Scripture at ang mga mapagkukunan na mayroon kami rito sa Endless sa mabuting paggamit. Sundan mo ako. Dinala ni Thea si Hetsema sa pangunahing lugar ng bagong Endless. Pagkatapos, pinacultivate niya ang Genesis power ng Endless Plain sa lugar na iyon para siya ang maging bagong Endless Plain Lord. Pagkatapos noon, bumalik si Thea sa Heavenly Court. Nagtipon ang mga tao sa loob ng main hall ng Heavenly Court. Nay! Bakas sa mukha ni Jacopo at ng iba ang kalungkutan.